Natuklaw siya ng cobra sa ospital dahil walang antivenom. Nag-utos daw sa staff ang doktor. Itabi na yan, mamamatay din yan. Paano siya nakaligtas? Narito ang kanyang kwento. Magpipitas ako ng ano, yung tawag dito, yung sitaw. Tapos yung ahas naman, papalapit pa lang ako. May ano siya eh, puso na maliit. Yung tawag dito, yung Punso. punso o. Tapos pagdating ko pa lang, ay lumalapit na ako. Parang ano, tunog na nga asi pag gumagano siya. Alam ko, sabi ko, ahas na to. Sabi, nakita ko nakaganon na siya. Nung nilapitan ko, tunusok ko ng kahoy, yung punso, may bahay ng langgam yun eh. Tinusok ko yung punso, lumabas naman yung langgam. Tapos yung ahas naman na gumagano na sa akin, sumisid siya. Yung ahas, nasisilip mo lang dun sa loob ng punso. Opo. Wala siya sa labas. Hindi boss, nasa labas na siya. Palabas na siya, ano eh, may butas na kunti lang, pero yung ulo niya nakalabas na. Narinig ko yung ano niya, yung ano niya, sabi ko, ahas na to, sabi ko. Tapos may talayib siya boss. Tapos tinusok ko naman yung katawan niya sana. Kasi natusok ko yung punso, umilis. Tapos sumisid siya sa tubig. Mga 30 minutes, ba't wala naman yung ahas, sabi ko. Eh ngayon, di gumagano ako. Nilapitan ko yung punso. Kala ko yung ahas naman yun. Pag sumisid sa pala, lalayo, hindi pala boss. Nandun lang pala sa punso pa rin. Hindi siya umalis. Kaya yun, nung lumapit ako, pag-apak ko ng 3 beses, yun, kumagat na. Hindi mo siya nakikita, nasa ilalim. Nasa ilalim po boss. Nandun lang pala, kala ko lumayo na eh. Mga 30 minutes, 3 hakbang, nilapitan ko, wala na. Kinagat na ako na. Tinaas ko pa yung paa ko eh. Pagtaas kong ganyan, nakasabit pa yung ginanong-ganong ko. Tapos nung pag ganun ko yung paa ko, nayagis. Tapos ako naman nayagis din. Buti ka mo boss, may traktor na kuliglig siya. Tapos yung tali ng mga kuliglig, pinuha ko yung mga tali, yung mga guma. 2 bis ko po tinali dito pagtali. Pagtali ko rito, isa, may pit talaga. Ganyan, tapos dito pa boss. Di kumagat na ako. Sabi ko naman kasama ko, tignan mo yung ahas, baka nandyan lang. Takbo na ako boss. Mga siguro boss hanggang mga nasa 700. Siguro nasa Porto Big pa. Saan lugar dito? Dito lang boss. Bahay yun eh. Tapos nung pagdating ko sa kalsada, pinandar ko yung motor ko, pumunta ako ng barangay hall. Sabi ko, nakagat pa ako ng ahas, sabi ko sa barangay hall mismo. Doon na po ako tinakbo. Diretso pagdating ko po Sa hospital yan? sa ano po, provincial. Tarlac Provincial Hospital. Mga 40 minutes pa bago ako tinurukan ng antivenom. Inobserbahan ka muna. Tinitignan, pagalo na ako eh. Ano ba yung una mong naramdaman pagkatapos ng makagat? Bukod dun sa takot, syempre Di, panic ka nun. Medyo pa bagsak na itong mata. Pero pinipigilan ko no. Pinipigilan ko yung sabi huwag kang nervisin. Sabi pa nila huwag ka daw nang iinom ng tubig. Ang tagal pa bago ako tinurukan ng antivenom. Obserbahan ka kasi pa pala. Nung pagtanggal ko yung tali boss, kabilis umakyat. Talagang bagsak na ako. Talaga wala na. Ganyan na ako. Wala na. Talagang yung ganito ko wala na. Hindi. So, hindi na ako makasalita. Oh. Tapos yung mga salita ng mga doktor, naririnig ko pero hindi ako makasalita. Gusto kong igalaw yung kamay ko. Parang stroke. Tinurukan na ako. Sabi ko, mga kumalma lang. Mga 1 oras o 2 oras boss. Bumalik parang normal. Tapos Pagkatapos mong ma-inject ka ng may ganyan ng antivenom. antivenom boss. Nung after 1 oras na naman, bumalik na naman yung ano, papikit na. Sabi nga sa akin yung doktor, huwag niyo nang tuturukan ng antivenom yan kasi mamamatay din. Kasi boss, may nauna na boss na babae, mga 18 years old, namatay din, hindi niya kinaya kasi sa nervyos. Ako po yung pangalawa. Tapos may pangatlo pa, kaya sabi sa akin ng doktor, huwag yung tuturukan kasi may parating pang nakagat ng ahas, tumawag na daw. Tapos nung tinabi na ako boss, nandun na ako, wala na. Pero narinig ko yung mga kapatid ko, paiyak na sila boss. Sabi naman yung kumari ko sa tatrabaho sa center, itakbo nyo na dun sa Pampanga. Tinakbo ako mga ano boss, mga alas 10 ng gabi. Wala na din ako, talagang sabi nila sa akin, wala na, patay na si kuya mo. Pero ano, lahat naririnig ko, hindi lang ako makasalita. Kahit gusto kong sorry, kaya ko pa ako. Tinatakbo ako dun po sa GBL hanggang Tarlac. Umiyak na po yung mga kapatid ko. Sabi na talagang wala na, ganyan na ako. Pero yung puso ko po, ang lakas pa rin ng pitik, pero yung
nakakarinig ako, iyak na sila, naririnig ko. Gusto ko na sana sabihin na huwag kayong umiyak, kaya ko pa. Pero hindi ako makasalita boss eh. Tsaka kahit daliri mo, hindi Hindi, wala boss kahit galing ko man lang, wala. Hindi na, talagang patay na ako boss. Talagang itsura ko talagang patay na. Hindi alam ng doktor. Naririnig ko yung sinabi niya. Yung itabi mo na yan. Yun kasi ang isang nangyayari nga sa tinabla ng neurotoxin. Paralisado ka, wala kang maigalaw, mata mo, Papikit na boss eh. kahit daliri mo, wala kang galaw, kaya madalas talaga pinagkakamalang patay. O tapos hindi ka gumagalaw, anong sabi ng doktor? Eh, sabi nga, ipatabi mo na yan kasi marami din pasyente eh. Kasi siguro, yung patay na ako, sagabal yan siguro. Itabi niyo muna, iyak na yung mga kapatid ko nun. Yung, Itabi niyo muna dahil mamamatay din yan, sabi niya sa akin. O, patawarin mo na lahat ng nagawa ko sa sabi ko sa Panginoon. Kasi malilit pa yung mga anak ko, boss, 5. May 5. opo, boss. Yan ang edad ng mga anak mo. Yung panganay ko po, nasa 11. Yung pangalawa, nasa 9. Pangatlo po, nasa 8. Yung 4. Yung bunso ko po, nasa pa lang, 6 months. Oo. Maliit pa. Paano ngayon, ang tagal na hindi ka nakakapagtrabaho dahil dyan kasi hindi pwede sa bukid yan. Ay, hindi po. Boss, at pag minsan pag nag-extra ko sa palitada, may gasa pa rin po ako. Gasa. Pero nilalagyan ko ng gasa po yan, boss, para hindi malagyan ng buhangin. Tapos nilalagyan ko ng binda kasi pag nagpapalitada ako naman ako, ano naman eh. Pwedeng takpan. Wag lang mabasa. Pero kailan ito nangyari? July 22, boss, nakagat ako. 6 Ganito. na buwan na ganyan pa rin siya. Opo. Oo. Akala ko naman, boss, nung matanggal yung antivenom, ito na yung pa ako naman, boss, ang problema naman noon, lumulubo sa boss, pakyat na po siya, yung itong magambaga na siya. Pag giniin mo, ang tagal, pakyat na pala yung lason, may lason ko din pala ito, boss. Lumulubo po ito, boss, ang laki yan. Mabuti nga hindi na nagputok sa taas, doon lang sa mismong kagat kasi sa malalang kaso akyat yun, magpuputok-putok pa yun. Kung hindi naagapan yan, pakyat na pakyat yan. Kung hindi putol, infeksyon. Putol yan pagka kung hindi ka pinatagal. Bali hindi ka man na ICU Na-ICU ako po sa lahat ng mga nakasama ko nga doon po sa sa ICU, patay. Namatay, natatakot ako. Tapos yung mga kapatid ko, pag dinalaw ko ng alas 5 ng hapon, takot sila kasi yung nilalagyan ng itim, tapos kaliwat kanan. Kuya, sa kami pipisto, puro patay naman yung mo kaliwat kanan. Ito lang kayo, huwag na kayo matakot. Sabi ko, magaling naman ako. Nung sa Tarlac, nagkasunod-sunod kayo ng mga snake bite, may namatay din doon sa mga nakagat ng ahas. Opo, boss. Yung Babae. Yung nauna sa'yo. Nauna po, boss. Yung araw na yun, 3 po yun. 3. Tapos sabi sa akin ng mga kapatid ko, di nila sinasabi sa akin palayo sila. Pero sabi sa akin ng doktor, yung una daw, may nakagat na. Tapos yung doktor naman, nag-uusap sila ng kapatid ko, yung una namatay. Pero hindi nila alam yung kapatid ko, narinig ko yung sinabi ng doktor. Ate, dalawang kapatid ko na babae po, boss. Sabi nung bunso yung babae, ate, mamamatay na si kuya natin kasi yung una namatay. Umiyak na naman na sila. Umiyak na sila. Hindi na alam, naririnig ko. Habang nag-uusap silang gano'n, yun yung oras na hindi ka makagalaw. Oo, boss, yung sabi nila patay na yung kuya, umiyak na sila. Tapos yung sabi sa amin ng doktor, yung di nakaganoon na ako, di wala nga antivenom, boss. Huwag itabi nyo na yan, ipaigilid nyo na yan kasi mamamatay din yan, sabi nila sa akin. Kasi walang antivenom may isa pa, pero yung tatakbo na naman na tuturukan na isa. Sinabi yun ng doktor? Opo, boss, sa Tarlac. Narinig ko, pero hindi alam. Sa akin, boss, kaya tinabi ako. Tapos umiyak yung mga kapatid ko. Sinabi na ito, mamamatay na ito, Opo, sabi boss. ng doktor? Opo, boss. Gano'y edad ng doktor? Batang doktor? Matandang doktor? Ano po, boss, medyo bata pa, nasa guided ko rin siya kasi medyo kalbo sa malaking katawan. Nung tinakbo ako na sa GBL, boss, nung medyo tinakbo na ako, talagang wala na. Magpagaling ka, pero inayaan ko na lang yung, sige, ayusin mo na lang yung trabaho mo. Yung na lang narinig ko na lang. Di na ako nakakasalita, sabi ko na lang sa isip ko, ayusin mo na lang yung trabaho mo. Yung magpagaling ka sa GBL, kasi walang antivenom Yun na naman nila kaya, na walang Sa JBL, may antivenom mo dito? Ay, wala, boss. Hindi ka na antivenom? Hindi, boss. Yung lang, boss, tawag ba dito yung dialysis.
Dialysis ka. Opo, 5 beses po. Wala din anti-venom din doon. Kaya dialysis po yun. Ano, pahirapan pa yung folding bed. Pahirapan pa sa ano nun. Lalo naman doon sa Pampanga, pahirapan. Buti na lang yung sinakyan kong ambulansya boss, yung ambulansya dito sa Ramos, may folding bed. Pinaiwan ng mga kapatid ko kasi biro mo ibababa ka sa GBL, walang sa wheelchair ka lang nakaupo. Nung unang gabi ko sa GBL, talagang di ako makahinga, hinahabol ko na yung ano ko na naman. Pag ano ako, nanginginig, tapos ano boss, nagsuka, nagtae, yung daming tinuro sa GBL, daming tinuro sa akin. Unang gabi ko yun, yung mga alas 3 siguro, ng madaling araw. Pero yung isang napansin ko kasi naranasan na namin mag-obserba ng mga pasyente ng tuklaw sa iba-ibang ospital. Kahit sa RITM, paulit-ulit akong nakapagdala ng mga pasyente ng tuklaw doon eh. Sa Cagayan, sa Tarlac Provincial Hospital, CLDH, maraming hospital. Lumang General Hospital ng Gimba, sa Cabanatuan City. Sa JBL ko lang naririnig ang pasyente ng tuklaw dinadialysis. Baka may pwedeng magpaliwanag sa atin at magawa natin ng story. So, gaano katagal ka sa ospital? July 22, lumabas pa ako August 14 na po. 14, mahigit na 3 linggo. Opo. Magkano inabot ng bill mo? Umabot po ng 270 po. 270. Opo. Mas maliit kaysa kay Edna. 270. Magkano yung nabawas ng PhilHealth at saka Malasakit. PhilHealth at saka malasakit. Ano po, sa ano po yun umabot din yata ng nabayaran po namin nasa 120. 120. Nakabuti naman at meron kayong 120. Opo, hanggang ngayon po boss, utang pa rin. Kaya gusto ko sanang gumaling para galaw-galaw na ako. Hindi ko naman pwede pong yapak sa putik-puto sa may tubig kasi baka maliptos naman ako. Sabi ko hanggang dito lang ako sa muna, sa ganitong trabaho. Magkunyari, damo-damo kaya ko naman magpalitada. So hindi ka naman ibig sabihin gumagawa ka naman ng paraan Opo, para maano ka lang yung pagtuto sa pamilya ko kahit extra. Siguro kahit hindi tayo nangihingi ng tulong, ilagay natin sa video yung GCash number mo. Baka merong gustong tumulong kahit hindi ka naman nangihingi ng tulong kasi pagka po mga kaso ng tuklaw ng ahas, ang karaniwan pong tinatamaan yung mga kababayan nating kapwa natin mahihirap. Kaya talagang nagdurusa po yan. Katulad po ni Aling Edna Hulaw ng Mabalacat na talagang nalubog din sa utang, natanggal pa sa trabaho yung asawa. Ganon ka rin pala hanggang ngayon pinagbabayaran mo pa yung utang. Nung isang linggo ako nagtrabaho sa construction, yung 3 araw pinangbayad ko. Yung 3 araw na sahod ko naman, pinangbabaw ng mga anak ko, pinangpapakain. Biro, ilan yung anak mo? 5. Oh, sa mga gusto lang po at ilagay natin yung. May GCash ka? Wala pa akong Gcash. Wala kang Gcash. Pero yung misis sayang. ko po. Yung misis mo. Basta ilalagay natin yung Gcash mo sa video tapos tawagan, hindi po siya mismo yung nanghihingi dahil itong kaibigan natin si Darwin and responsabling tatay naman kahit papaano yung nagsisikap. Pero talagang mahirap po sa kanya yung magtrabaho ng normal. Yung kung gusto lang po, irekta po ito sa yung pananawagan ko po ng tulong para dun sa mga natutuklaw ng ahas. Rekta po sa kanila. So ilalagay po natin yung GCash number ng asawa niya. Tawagan niyo po muna sila. Wala po akong kagnain doon. Maraming salamat po. Pagka may ahas diyan, halimbawa naglagi na diyan, 2 to 3 months maghuhunos yan. Pagka halimbawa may mga lungga-lungga ng daga diyan, meron kayong nakitang pinagbalatan. Pag malapit lang dito, mas okay na magtawag kayo. At least may content kami. Basta yung yung sigurado lang. Hindi naman kami sumisingil sa mga ganun pagka ganitong malapit lang. At saka yung sigurado din na, halimbawa yung sigurado din na nandyan yung ahas, ayaw nilang pangahasan. Okay lang kami basta ganito lang ang distansya, hindi kami sumisingil sa mga ganun. Ang lang namin, hindi namin magawa yung pupuntahan namin libre yung
ang tagal na niyang nakita o kaya natatakot lang siya kasi paniwala niya may ahas o may nagsabi lang na nakakita mo ahas doon sa likod ng bahay mo, magtatawag tapos pagka hindi namin nakita masama loob. Siyempre hindi naman nakatali yung ahas. Oo. Hindi, kung ayaw natin sa ahas, mas ayaw nila sa atin. Oo. Kaya nga po minsan boss, pupunta na lang ako sa bukid, may pamalo din ako na yung tawag. Takot sa aso yung tawag nila, yung Yung lunas panakot. bundok. Kahit Lunas na anong bundok. hindi mo na kailangan yung kahit na anong stick lang. Yung purpose kasi natin ay yung awareness. Yung natututo dapat yung tao. Kung minsan kasi yung pag-iwas sa ahas mas mainam eh. Yung pag-iwas na subukan mong patayin kagaya nung ginawa mo. Bali dun sa nangyari kung hindi mo pinansin yung ahas. Ano boss, talaga doon yung dadanong ko eh. Di ko naman sana mapapansin. Kaso lang, narinig ko parang may ahas, sabi ko. Hindi, pero di ba umatras siya. Oo boss, Nakita ka niya kaya siya umatras. matras. Ang ibig sabihin, siguro kung hindi mo, mas mainam pa nun na hindi mo siya nakita. Kasi kung hindi mo siya nakita, doon lang siya sa loob. Hindi mo na siya, hindi mo na siya. Hindi ko tututukin eh. Kung hindi mo sinubukan na patayin siya, walang nangyaring Oo, ganyan. eh. sana nilayaan ko na lang eh. Tatago. Nagsisisi rin ako sa ginawa ko. Kung hindi ko sa ginalaw, nakita ko siya. Dapat di ko na, pinabayaan ko na lang. Yun yung isang pinupunto ko, mas safety na umiwas.